Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, iyak na si Castro. Hala, nilabas na ang ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. Mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, si Miss Eden Santos mga kababayan naglabas ng ebidensya na talagang nagsisinungaling si Yuse Claire Castro. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Dito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. So ayan, Yuse Claire Castro, anong masasabi mo dito po sa pinakitang ebidensya ni Miss Eden Santos, no mga kababayan? Talaga namang pinagloloko tayo ng mga gobyernong ito, ha? Isipin mo, walang pangalan ng barangay, bilang lang ng barangay. Papaano, it is an public knowledge supposed to be, no? Dapat isa publiko nila yan para tularan ng ibang mga barangay, di ba? At saka, nako, bakit naman kasi pinakapal mo pa? Kalahati lang naman pala ang may nakasulat. Para ba sabihin or para ipakita na napakarami ng barangay na yan? Buti na lang at nabisto agad ni Miss Eden Santos mga kababayan. Palakpakan po natin. Kaya pala galit na galit or kaya pala ito maybe this is the reason, no? Kung bakit nasibak si Miss Eden Santos diyan po sa Malacanang press corps. Ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito ni Yuse Claire Castro, sa ngayon po wala po akong maibibigay na detalye, palagi na lang, patungkol sa achievements at accomplishments ng Pangulo. Ito ang sagot ni PCO Claire Castro tungkol sa achievements at accomplishments ng Pangulo na ipinepresenta nito or na ipipresenta nito sa SONA. Inihahanda pa. Nako. Inihahanda pa ang mga detalye na wala pa siyang kopya nito. Okay. Ito lang, kahit wala ka namang kopya, kung talagang merong accomplishment at achievement ang Pangulo, you can still remember, di ba? Kaya siguro walang maalala kasi wala rin naman dapat maalala. Walang proyekto, walang achievements, walang accomplishment. Sige nga, baka sabihin nyo yung accomplishment ng Pangulo, yung mga na kumpiskang mga droga, ha? Hindi po yun maituturing na accomplishment mga kabayan. Parang ibinigay nga lang
di ba? So, pero maging ganun pa man, mga kababayan, dahil si Yuse Claire Castro po ay nasa communications, dapat matalas po ang kanyang pag-iisip patungkol po sa mga achievements at mga accomplishment ng Pangulo. Siyempre, kasi baka isang araw, no, tanungin siya ng mga reporter, ma'am, ano nga po ba yung mga naging accomplishment at achievements ng Pangulo? Ang masasagot lang pala ay wala siyang detalyeng maibibigay sa atin, no? Sa bagay, ganun din naman tayo. Wala tayong nakikitang achievements at mga accomplishments ng Pangulo. Di ba? Well, anyway, kung mayroon po kayong nakikita na accomplishment at mga achievements ng Pangulo, mga kababayan, paki-comment na lang po sa baba. Para at least ma-remind po tayo that the President is, mayroon pa rin palang achievements kahit papano, mayroon din palang accomplishment kahit papano. No? Pero ito lang talagang PCO na walang alam, mga kababayan. Biruin mo, accomplishment at achievements ng boss niya, hindi niya alam. Nasa communications po siya. Dapat alam niya po. Kahit magbigay man lang siya ng isa, hindi siya makapagbigay. Maybe, no, dahil wala talagang, wala talaga. Ha? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, sabi pa po ni Yuse Castro, mga kababayan, utang ng Pilipinas ginamit ni PBBM para sa pagpapalago ng yaman ng bansa. Teka lang, ang gulo naman eh. Ha? Biruin mo, utang ng Pilipinas ginamit sa pagpapalago ng yaman ng bansa. Eh kung may yaman ang bansa, supposed to be, you don't have to make debts, loans, di ba? Wala na. Kasi mayaman po ang bansa. Huwag niyong lulukuhin ng taong bayan. Para namang tayong mga bata nito, niloloko niyo eh, di ba? Utang ng Pilipinas ginamit ni PBBM para sa pagpapalago ng yaman ng bansa. Paano? Sige nga. Pagpapalago ba ng bansa maituturing ang mga ayuda? Di ba? Hindi. Pagpalubog sa bansa yan. Pagpababangkrap ng bansa yan. Okay? Dito lang ako nakakita, no, or nakarinig kay Yuse Claire Castro na yung utang gagamitin sa pagpapalago ng yaman. Ang gulo ah. Kung may yaman ka, bakit hindi mo nalang palaguin yung yaman mo at para hindi ka na mangutang? Kakaibang klase ka rin ah. Iba yung mindset ninyo, uutang kayo para palaguin ang yaman ng Pilipinas. May yaman na nga kayo, uutang pa kayo. Bakit hindi na lang yung yaman na yan ang gamitin ninyo para palaguin? Di ba? Bakit kailangan nyo pang mangutang? Isa lang po ang nakikita ko dyan. Kailangan po nilang mangutang, mga kababayan, sapagkat pag nangutang po sila, no, hindi lang po yung mga kababayan nating nakakatanggap ng ayuda ang naayudahan. Malamang sa malamang, pati bulsa ng mga politikong ito ay naaayudahan din. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, President Bongbong Marcos Jr. binasbasan plano ng Department of Finance, online gambling na mumurong buwisan. Nako po. Bakit na lang hindi i-ban ang online gambling na ito? Marami na pong pamilya ang nasira, mga kababayan, dahil po sa mga sugal-sugal na ito. Ibig sabihin, ito tolerate ng gobyernong ito ang pagsusugal ng mga kababayan natin. Dadagdagan lang ang buwis. Kapag dinagdagan nyo ba ang buwis ng mga online operators na ito, sa palagay nyo po ba titigil na sa paglalaro ang ating mga kababayan? Hindi. Kasi yung ipapataw nyong buwis dyan ay ipapataw din nila. You know? Ipapataw din nila doon sa mga manglalaro. Ibig sabihin, mga kababayan, useless. Kahit malaki pa ang buwis niyan, ang tax niyan, kasi ipapatong din naman nila yan dun sa mga manlalaro eh. No? Hindi naman sila ang magbabayad ng tax na ito. Yung naglalaro pa rin ang nagbabayad ng tax na yan. So ano?
Ito-tolerate na lang ba ng gobyernong ito ang pagsusugal? Or iban totally ban ang sugal dito sa Pilipinas para naman, di ba? Wala nang pamilyang masira, no? At mabago ang buhay dahil po dito sa sugal na ito. Anyway, mga kabayan, nasa presidente pa rin po yan, pero eto na nga. Binasbasan na nga po ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagtataas ng buwis sa mga online gambling operators. Eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Nako, si Abante, masayang masaya. Sabi po dito sa balita mga kabayan mula po sa Abante News Online, iprinoklama na ng Commission on Election si Bienvenido Abante na nanalo sa congressional race sa Manila 6th District. Tingnan nyo naman to mga kabayan. Mukhang may nahihiya po dito. Teka lang, zoom in natin. Yung babaeng pong ito, parang nahihiya po siya na iangat ang kamay, di ba? Mukhang si Abante lang ang masaya dito sa picture na ito mga kabayan, no? Sapagkat alam naman po ng lahat that Benny Abante lost the congressional race diyan po sa 6th District ng Manila, di ba? Hindi po siya nanalo eh. Ewan ko ba kung bakit nanalo ang iprinoklama ito mga kabayan. But supposed to be, talo po ang taong ito. Hindi po siya ang pinagkatiwalaan ng 6th District ng Manila to be the congressman, no? Representative ng kanilang lugar. Pero bakit ganoon? Masayang masaya. Mukhang panalo. Hindi lang si Benny Abante ang panalo dito. Panalo rin ang Comelec dito. Good job. Grabe naman. Comelec Grabe, namumuro na kayo, Comelec. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong video ito. At bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ng manalo sa pagkasenador, itong si Marcoleta ay usap-usapan naman ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay posibleng rigodon na mangyayari sa Senado sa muling pagbabalik ng sesyon ng mga dating senador at bagong senador na halal ngayong 20th Congress. Kaya naman panawagan ng taong bayan na sana'y bumaba na lamang sa pwesto ang kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero at ipalit ang bagong halal na senador na si Rodante Marcoleta bilang Pangulo ng Senado. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kahit na di umano'y pinagtulungan sa kamara at biglang pinahalis sa mga komite ng kasagsagan ng Quadcom hearing, ito na ngayon ganap ng senador itong si Rodante Marcoleta na talagang minahal at binoto ng maraming Pilipino na kahit pa ito ay pinagtutulungan doon sa kamara ng kapwa niya mangbabatas. Gayunpaman ay nagtagumpay pa rin ito sa kanyang pagtapos bilang senador at tila posible pang maupo bilang susunod na Senate President. Samantala, dating Senate President Senator Mig Zubiri nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at hindi kontento sa pamumuno ni Senator Chis Escudero. Tahasin itong ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang pamumuno ng Senado. Nananawagan pa ang senador sa isang bagong leader na tunay na magtanggol sa integridad at tradisyon ng institusyon at bukas siyang suportahan kung sino man ang susunod na Senate President. Dagdag pa nito, dapat di umano ang namumuno bilang Senate President, kundi tagapangalaga ng Senado bilang huling baluarte ng demokrasya. Tila nga ba di umano'y nag-uumpisa na ang rigodon at pagkakahati-hati ng mga senador. Kaya naman kinumpirma ni Mig Zubiri ang pagbubuo ng grupo na tinatawag niyang Veteran Bloc sa Senado na kinabibilangan na Senator Tito Soto, Senator Loren Legarda, Senator Pampilo Lacson at Senator Mig Zubiri. Layo ng grupong ito na maitaguyod ang prinsipyo ng isang malaya at may paninindigan ang Senado. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad. Pero ang labo naman mga kababayan, kung si Tito Soto po ang magiging Senate President, sa palagay niyo po ba magkakaroon ng sariling paninindigan
ang Senado. Gayong alam naman po natin kung saan po nanggaling itong si Tito Soto. At mga kababayan, naging Senate President na po ito. So, ingat-ingat din po tayo ha. Baka, baka lang mabudol na naman tayo dito ha. Ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang inaapi ng HOR ngayon bida sa Senate House. Ganyan ang inaapi, may kapalit. Mabuhay po kayo, bagong halal na Senador Rodante Marcoleta. God bless you. Mas qualified si Senator Marcoleta. Matalino, matapang, attorney, may word of honor, trusted, sincere of his job, strong leader, loving sa taong bayan, true leader. We salute you, Senator Marcoleta. We need a leader like Senator Marcoleta. Senate President po si Senator Marcoleta. Matapang at may political will, matalino, abogado, may maninindigan sa tamang salita po at makajos po. Go for Senate President here. Yes, sir. Oh, yan mga kababayan, marami po sa ating mga kababayan ang sumusuporta para maging Senate President po si Senator-elect Rodante Marcoleta. Pero mga kababayan, hindi naman po tayong lahat ang makakapagdesisyon kung sino po ang magiging Senate President. It is up to the majority of the senators, kung sino talaga ang kanilang pipiliing Senate President. Pero we're hoping na sana po ay maging Senate President talaga itong si Senator-elect Rodante Marcoleta para naman magkaroon ng tunay na pagbabago dito po sa Senado. Hindi yung puro ginagawang puppet, utusan or something na walang paninindigan para sa bayan. Alright? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa bayan ko, sa